World War II, Philippines. Maingat na naglalakad ang grupo ng mga sundalong Hapon papunta sa isang Allied camp na balak nilang i-ambush. Tila may kakaiba sa sundalong nasa pinakalikod ng linya pero hindi ito napansin ng iba. Nang malapit na sila sa target, bigla na lang natisod ang kakaibang sundalo at may inabot ito sa sundalong nasa harap niya. Nang tinignan ito ng sundalong nasa harap, nagulat siya. Bomba! Nagkagulo na ang mga Hapon at nalaman na ng Allied soldiers ang kanilang pwesto kaya pinaputukan sila ng mga ito hanggang maubos sila. Teka, anong nangyari? Simple lang, na-infiltrate ang grupo ng mga Hapon ni Arthur Wehrmuth, ang ghost at one-man army ng Bataan. Si Arthur William Wehrmuth Jr. ay isang US Army na dating football star ng South Dakota at anak ng isang war veteran sa World War I. 9 na oras lamang pagkatapos bombahin ng mga Hapon ng Pearl Harbor, agad na sumugod ang Japanese Navy sa Pilipinas kung saan naka-assign si Wehrmuth. Pinamunuan niya ang 57th Infantry Regiment ng Philippine Scouts, isang grupo ng mga Pilipino na may mga kasamang ilang mga Amerikano. Hindi na bago ang mga delikadong misyon sa loob ng enemy lines para kay Wehrmuth. Isa sa kanyang sikat na mission ay noong pinasok niya ang kampo ng mga Hapon habang natutulog ang mga ito. Ilang oras din siyang gumapang sa lupa upang marating niya ang kampo nang hindi nakikita ng mga kalaban, lalo na ng mga snipers na nagtatago sa paligid. Nang dumating siya sa kampo, nakita niya ang isang mataas na ridge kung saan kitang-kita ang buong grupo ng mga Hapon. Agad siyang gumapang papunta doon hanggang maakyat na niya ito. Sa kanyang bagong pwesto, binunot niya ang kanyang Thomas submachine gun at agad na pinaputukan ang mga kalaban. Marami ang natumba sa ambush ni Wehrmuth. Sa sobrang galing at asinta niya, inakala ng mga Hapon na inambush sila ng isang grupo ng mga Allied soldiers. Pero ang hindi nila alam, isang tao lang pala ang umaatake sa kanila. Dito nakilala si Wehrmuth bilang ang one-man army ng